nagbabalik ang Express Balita. Isa rin sa matinding tinamaan ng bagyong Pepe ngayong bayan ng Butulan sa Zambales. Maraming bahay doon ay nalubog din sa tubig. At sa Express Balita ni Jinky Baticados, nasirang dike at umapaw na ilog ang tinuturong dahilan ng pagbaha. Magpahanggang ngayon na hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang mga barangay sa bayan ng Butulan, Zambales. Sa kasagsagan ng mga bagyong dumaan, ang Butulan, Zambales ang higit na apektado lalo pat nasira ang dike sa lugar na siyang naging sanhi ng pagbaha dahil bumuhos ang tubig mula sa Bukaw River at mga ilog ng Barimbaquero at Maraunot. Paliwanag ng DPWH, nagsimula pa umano ang problema sa dike nang salantain ang lugar ng bagyong Kiko ilang buwan na ang nakakalipas hanggang sa pagdating naman ng bagyong Pepe. Pagka huminto yung ulan ng 2 to 3 days, ano naman to eh, hindi naman malakas. So hindi malakas. Ang balak namin is gagawa kami ng parang pinag-spar dike. Yan. Yun ang magiging training dike namin. Para yung dadating na tubig, hindi siya tutuloy dito, nahaharang, pupunta dito. Pagpunta niya rito, ito yung sinasabi kong pilot channel. Ang barangay Karail ang siyang pinakaapektado ng tubig baha. Lalo pang pinalala ang sitwasyon dahil maging ang lahar ang sumama sa tubig na siyang nagpahirap sa mga residente. Sa aking likuran ay makikita ang mga binahang barangay dito sa Butulan, Zambales. Ito bunsod na rin ang mga nagdaang bagyo at pagkasira ng dike. At maging ang mga kalsada at tulay ay halos hindi na madaanan. Kaya naman kahit mahirap para sa mga otoridad, dahil walang humpay ang pag-ulan, gumagawa pa rin sila ng paraan upang kahit paano ay madaanan ng mga nasirang tulay at kalsada. 24 oras ang trabaho ng mga tauhan ng DPWH. Unang prioridad nila ay ang 6.1 kilometers dike restoration. Kakailanganin ng halos 200 milyong pisong pondo para sa pagsasaayos nito. Gumawa na rin ang lokal na pamahalaan ng DPWH sa lugar ng isang pilot channel upang pansamantalang pigilan ng tubig na siyang sanhi ngayon ng patuloy na pagbaha sa lugar. Hanggat hindi nila naayos ang dike, hindi pa rin huhupa ang baha sa lugar. Bagamat isa sa pinakagrabing nasalanta ng tubig bahay ang Butulan, Zambales, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng bawat mamamayan dito at sa tulong ng pamahalaan, pilit na bumambangon ang mga residente sa hagupit ng nagdaang mga kalamidad. Kasama sina cameraman Johnny Tumangday at Alan Agbuya, Jinky Baticados, Butulan, Zambales. Dumarami rin ang bilang ng mga residente na nagtutungo sa mga evacuation center sa Butulan, Zambales. Mga pagkain, gamot at tubig ang pangunahing kailangan ng mga biktima ng kalamidad doon. Nagbabalik si Jinky Baticados sa kanyang Express Balita. Upang makatulong sa mga biktima ng mga bagyong pumasok sa bansa, pinangunahan ng Department of Public Works and Highways ang pamimigay ng relief goods sa mga biktima ng kalamidad sa labas ng Metro Manila. Isa ang Butulan, Zambales sa pinuntahan ng naturang ahensya. Mga matataas na opisyal ng DPWH ang nanguna sa pamimigay ng may 3,000 relief goods sa mga evacuation centers sa lugar. Mga gamot, pagkain, tubig at mga damit ang ilan sa mga ipinamumudmod ng ahensya sa Butulan. In line po doon sa gusto ng ating kagalang-galang na Secretary Hermoines Dani, ito po yung mga tulong ng Public Works na siya niyang gusto at gusto niya yung ating mga kababayan dito sa probinsya ng Zambales, lalo na dito sa bayan ng Butulan, ay mabigyan man lang ng kagyat na pagtulong doon sa kanilang mga kagutuman sa inabot na ating kalamidad nitong nakaraan na na-breach yung ating dike ng Bukaw River. Tinatayang nasa 2,531 pamilya ang lubhang apektado at patuloy na nananatili sa mga evacuation centers. Ang mga covered gym, multipurpose centers at mga tent na siyang naging donasyon mula sa international community ang naging pansamantalang tahanan ng mga biktimang apektado. Ako na to relief giving ng DPWH. Actually, taga dito ko sa Zambales. Inaano to nakikitulong sa atin yung mismong DPWH para matulungan ng mga taga-Butulan. Kasi matagal na sila sa tala ngayon, lumala na talaga eh. Ay,
Maraming salamat po at marami kayong natutulungan mga nasalanta ng kalamidad. Thank you. Maraming salamat po sa CDN at sa tulong po. Opo, ma'am. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa gitna ng ulan ay walang patid ang mga taong pumipila makakuha lamang ng ilang mga binibigay na relief goods mula sa DPWH dito sa Botolan, Zambales. Pagkabat na biyayaan ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, patuloy pa rin nananawagan sa mga otoridad ang mga kaawa-awang biktima ng kalamidad, partikular na sa bayan ng Botolan, Zambales na huwag sana silang pabayaan, lalo pat magpahanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha ang ilang mga barangay sa nasabing lugar. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Inirekomenda ng Laguna Lake Development Authority ang agarang pag-alis ng mga illegal settler na nakatira sa gilid ng Manggahan Floodway. Ang mga bayan ay tinayo doon ang sinasabing dahilan ng pagbabara ng floodway at nagdulot ng pagbaha noong pag-atake ng Bagyong Ondoy. Si Maricel Halili para sa kanyang Live Express Balita. Maricel. Yes, Precious. Matapos lumubog sa baha ang ilang bahagi ng Metro Manila at Hilagang Luzon, bunsod ng magkasunod na pagragasa ng Bagyong Ondoy at Pepeng, target ngayon ng Laguna Lake Development Authority na tanggalin ng 20 hanggang 30 kabahayan na humaharang sa Manggahan Floodway sa loob ng 72 oras. Paliwanag ni LLDA General Manager Edgar Manda, kailangang maibalik sa 12.5 meter level ang tubig sa Laguna Lake sa lalong madaling panahon, kung hindi posibleng madagdagan pa ang mga barangay sa paligid nito na lumubog sa baha oras na magtuloy-tuloy ang ulan. Tinatayang nasa 14 meters na ang water level dito, ang figurang naitala din noong 1972 na siyang ikalawa sa pinakamataas na level sa kasaysayan ng bansa. Sa harap nito, tiniyak ng Malacanang na ginagawa na ng gobyerno ang lahat upang sagipin ang mga biktima ni Pepeng sa Hilagang Luzon. Ayon kay Press Secretary Serge Remonde, nakipag-ugnayan na National Disaster Coordinating Council sa Embahada ng Estados Unidos para makatulong ang mga sundalong kano sa rescue operations. Nagpadala na rin ng rescue team ang Philippine Navy sa Pangasinan at Nueva Ecija. Bukod dito, inihanda na rin ng 5 helicopters sa Baguio, Isabela at Nueva Ecija. Kaugnay nito, ipinag-utos naman ng Pangulong Gloria Arroyo sa National Telecommunications Commission na tiyaking hindi magkakaroon ng problema ang communication network, partikular na sa Luzon. At yan muna ang mga pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Precious. Salamat sa iyo, Maricel Halili, nag-uulat ng live. Sa iba pang mga balita, isa sa mga tumanggap ng patikos matapos ng pagbaha ng Bagyong Ondoy ay ang mga mayor sa Metro Manila. Ayon sa mga kritiko, hindi handa ang mga ito sa pagtugon sa mga kalamidad. Pero sa Express Balita ni Melvin Lianza, hindi raw suspensyon ng mga mayor ang dapat gawin, kundi ang pagpapatupad ng wastong rescue operation tuwing sasapit ang kalamidad. Ipinagtanggol ni DILG Secretary Ronaldo Puno ang sarili at mga local executive sa mga pambabatikos sa umano'y mabagal at hindi kahandaan ng mga ito sa pagtugon sa kalamidad gaya ni Ondoy at Pepeng. Imbis na isuspinde, mas nararapat na parangalan pa daw ang lahat ng LGUs sa magagandang ginawa ng mga ito sa pananalasa ng mga bagyo. Yung mga kibit, sir, yun ang doon sila magaling, doon na lang sila. Pero kami, ang dapat gawin namin siguro ay talagang harapin yung mga problema na nararamdaman ng ating mga kababayan at solusyonan yun. Nagpaliwanag din ng kalihim sa pagdeklara ng state of calamity sa buong bansa. Magagamit nila ang calamity fund ng ibang bayan na hindi apektado para punuan ang pagkukulang sa calamity assistance sa mga lugar na nasalanta. Sa laki ng naapektuhan